Ayun guys, magandang araw ulit sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Kawit, Cavite. Mistake lang kami dito, papalit lang tayo ng bladder do sa bladder tank o yung goma. Ang ano lang nito, 100 liters. Pakita ko sa inyo yung pagkakaiba nung bladder nung 100 liters, 60 liters, tsaka yung mga 20 liters. Yung 100 liters kasi, meron siyang pipe pa sa ibabaw or may butas sa ibabaw. Tapos yung kanyang pin or yung pito, yung daanan ng hangin niya para sa pre-charge is hindi konektado sa bladder. Compare yung bladder nung 60 liters tsaka mga 40 liters, di ba kumain tayo pag nagpalit tayo. Yung 40 liters, hindi rin konektado basta bilog lang yung kanyang bladder. Then sa 60 liters, konektado or nakakabit yung kanyang pin or pito nung lagayan ng air para sa pre-charge guys. Yan. Pasok tayo, pakita ko sa inyo yung papalitan natin. Kasi ito, napuntahan ko na dati. Ngayon, after kong puntahan, sabi ko is papalitan ng bladder. Kasi ang nangyari sa bladder niya, either kung hindi butas is nag-expand. Kaya kahit maglagay tayo ng pre-charge, hindi na siya gagana. Gumana naman siya 1 to 3 days lang or minsan 1 week. Kahit nyo minsan tatagal siya ng 1 month. Minsan 1 month tatagal siya hanggang. Pero more than 1 month is hindi na siya tatagal kasi nga yung pre-charge niya is nawawala unti-unti kasi either expanded or butas na yung bladder niya. Pero check ko naman hindi butas kasi pinrescue yung pin, walang nalabas sa tubig. Tingin ko expanded lang yun or umalsa lang yung yung bladder. Tara guys, ito guys yung ating 100 liters na bladder tank. Ang gagawin natin, papalitan natin ng bladder or ng rubber butyl. Ito, ayan, tatanggalin lang natin to yung mga screw na yan. Tapos, the same time, palitan na rin natin screw kasi, kita nyo, may kalawang na siya. Yan. Tatanggalin lang natin yan. Tapos, may hilo natin yung rubber niya. Yung nasa loob na rubber butyl or yung mismong bladder, guys. Ngayon, dito guys, ito, connected din yung bladder dito. Hindi natin matatanggal yung rubber or yung bladder niya pag hindi natin kinakalas yung nut na yan, guys. Kailangan kakalasin din natin. Kasi yung nabanggit ko nga kanina, yung bladder nito is iba doon sa mga 60 liters, 40 liters, 20 liters na bladder tank or na rubber. Kasi ito, yung butas niya, yung ilalim tsaka ibabaw, parehas mayroong butas sa ibabaw yung rubber niya. Ito guys. Yan, na ito yung niya, yung bago na, ayan may butas sa ibabaw. Connected yung pinakita ko sa inyo yung nut dito guys. Ayan. May nalabas din na tubig niya, kaya dapat silyado yun guys. Ayan. Yung ilalim niya tsaka ibabaw parehas may butas. Ito yung pang 100 liters na bladder guys. Ito para matanggal natin yung screw, gamit tayo nitong socket. Ayan, 14mm socket wrench para tanggal natin yan guys. Ayan. Counterclockwise lang yung ating pagpihit. Ayan, para makalas natin itong mga screw guys. Ganito yung rubber niya. Ito yung nasa loob na rubber niya or bladder niya. Ito hindi niya basta mahila compared sa mga 40, 20, tsaka 60 liters. Bago nyo ito mahila guys, yung pinakita ko sa inyong nut doon sa ibabaw nitong bladder, kakalasin nyo muna kasi guys, connected niya to doon sa ibabaw. Yan, kahit hilahin yan, hindi nyo matatanggal yan guys, yung ating rubber na yan. Kakalasin muna natin yung nut nasa ibabaw. Ito guys, yan, kakalasin muna natin to para matanggal natin kasi ito. Pero ito ibabalik din natin to guys kasi hindi to kasama pag bumili kayo ng bladder or ng butyl. Hindi kasama yan guys, kailangan ingatan nyo kasi ibabalik din natin ulit yung nut na yan tsaka yung mismong pin nya. Yan, kakalasin natin to. After ko makalas nito at matanggal yung bladder nito guys, pakita ko sa inyo yung pagkakaiba nung existing natin bladder tsaka yung bago. Ayan guys, tanggal natin yung existing. Ito yung existing o yung dati, luma. Ito yung bago naman, yung pagkakaiba guys. Talagang nag-expand na siya, yung luma guys, dito sa, kumpara niya sa bago. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo na kinalas natin na ibabalik pa natin. Kasi, pag bumili kayo itong rubber, or yung bladder, wala siya kasama nito guys. Kaya pagkakalas, iingatan natin. Ayan, ibabalik natin to dito sa ayan, sa bladder niya or kakabit natin dito sa bagong bladder guys. Ayan, papasok lang natin to dito. Then, after natin ilagay, susuot lang natin, walang nut yan. Pwede natin ikabit yung bladder do sa tangke niya guys. Ayan, dito lang yan sa ibabaw guys, papasok lang natin. Guys, ayan, pwede natin pasok yung ating bladder do sa loob ng tangke. Ayan.
kailangan may katulong kayo kasi pagpapasok nito dito guys, medyo mahirap din eh. Yan, di ganyan na ay pasok nyo na guys. Tapos ito yung nut. Yan, babalik lang natin yung nut. Wala siyang rubber do sa between yung tangke tsaka nito. Pinagsisilbing washer lang. Tapos nut na guys. Ayan. Kailangan higpitan nyo to kasi pwedeng lumabas yung pre-charge dito guys. Sa pagitan ng ating nung tangke tsaka nitong nut. Ayan. Tapos kung may tubig din nalabas sa ibabaw niyan guys. Ayan no. Ayan yung size sa inyo. Kailangan meron niyang gasket kasi pag wala yung gasket na yan, pag andar ng water pump, yan, may mag-leak dyan. Kaya dapat na ibabalik nyo na nandun pa rin yung gasket, itong nut na to guys. Para maiwasan yung leak. Tapos doon sa ilalim, mahigpit din kasi yung pre-charge niya, kailangan wag mawala. Ayun. Kasi pag nawala yun, yun yung kinakasira ng ating bladder. Then babalik natin tong cover, palitan na rin natin ng bagong screw. Dito bago nyo siya ibalik, kailangan make sure nyo yung lapat nito maganda. Ayan. Kumbaga kasi pag yan na-deform or may konting angat, binarit nyo to guys, may angat siyang konti. Pwedeng mawala yung pre-charge niya or yung tubig na pinapump ni water pump, pumasok doon sa between itong rubber tsaka nitong bladder, nung tangke. Iyon. Kapag kaganon mawawala yung pre-charge, malaki yung posibilidad na mabutas yung ating bagong rubber. Ito guys, ayan, nakabit natin. Pilitan na rin namin ng screw kasi yung existing niya, ayan, halos lost thread na. Pwede siya matanggal or tumalsik kapag ginagamit na kasi syempre may pressure na to or dito nagbi-build up yung pressure. Imagine yung mga 40 PSI, kaya na niyang tanggalin yung screw lalo na pag lost thread na guys. Yan, ang kulang na lang dito, lagyan natin pre-charge, bobomba na rin natin to dito guys. Yan, kasi pag bagong kabit natin yan, check natin. Kung makita nyo, wala pa siyang hangin, ayan, 0 pa, 0 PSI. Yun napaka-importante guys, pag nagpalit kayo ng bladder or kahit bagong bilhin yung bladder, check nyo kung meron siyang pre-charge kasi kung wala, yun yung napakabilis ikasira ng bladder ninyo guys kung wala siyang pre-charge. The same time, para kayong walang pressure tank or wala kayong bladder tank. Dito nakalagay naman sa kanya, yung pre-charge niya is 2 bar or 29 PSI yung kailangan natin. Kasi yung 1 bar is 14.5 PSI. Kaya babombahan muna natin to. Ayan, kahit yung normal na hand pump lang, basta make sure nyo na may papasok na tubig. Na hangin. Ayan. Or malalagyan nyo ng hangin yung kahit dali nyo sa vulcanizing, mas maganda para mas mabilis or mas madali nyo malagyan ng hangin. Yan, kahit ordinaryong hand pump pwede na. Yan, check na natin kung meron na siyang pre-charge. Yan. Yung pre-charge yung nagpo-protection sa bladder natin. Yan, meron na siyang 29.9 PSI. Yan, pwede na siya guys. Yung ating bladder. Pwede natin kabit doon sa ating water pump. Yan, kasi pag wala yung pre-charge na yan guys, yun mangyayari sa kanya is masira siya. Ayan 2 bar yung nakalagay. Meron tayong 2 bar, 2.6 bar. Ayan. Pwede natin bawasan para sakto natin na 2 bar yung ating pre-charge. Ayan, balik na natin. Yung nakagandahan dito, naka-union patente lang. Napakabilis kalasin tsaka ikabit ng ating bladder tank. Tsaka kahit sa motor, dapat ganun may union patente. Hindi natin kailangang mag-cut ng pipe. Ayan, okay na. Ikabit natin yung ating bladder. Ngayon, open natin yung mga valve niya o yung gate valve para ma-check natin or ma-testing natin yung yung bagong kapit natin bladder dito sa bladder tank guys. Ayan. Para ma-testing natin yung kung okay ba siya or may leak. Ayan. Buhayin lang natin din yung water pump. Ayan guys. Ayan lang natin mag-automatic. Ayan. Nag-cut off na siya. Around 50 PS, magsi 60 PSI. Ayan. Yung ating pressure. Check natin. Yun, wala siyang leak guys yung ating doon sa 40 PSI kung may siya, kung hindi maganda yung kabit, pwede siya mag-leak guys Pero ito kasi kaya niyang i-hold yung ganyang kalakas na PSI. Ayan, ito na guys yung ating ayan. Makita nyo, nagbukas tayo ng gripo pero hindi agad umandar yung water pump natin. Yun yung isa sa madadiagnose nyo o mapapansin nyo na kapag may problema na yung bladder nyo, isang bukas pa lang ng gripo, umaandar na or natakbo na agad yung water pump nyo guys.